Sari-saring kwento at komento, Part 14, Motor Tolonges Edition. By the way, bago tayo magsimula, ito ang YouTube channel ko at ito naman ang IG account ko. Follow nyo na lang. Ngayon, simulan na natin ang alamat. Sabi niya, yung space mo that time kaysa 3 motor, if kada motor may angkas na 6, ikaw na nandiyan sa kotse mo, isa lang, parang ganon. Tanong, sir, asking for a friend. Kaya sabi ko, asking for a friend, ba't pandaming motor? Hindi ko na-realize na number pala ng tao ang bilangan. Kaya nagta-traffic. May kinalaman pala yung number na sakay kaya may traffic. Tolonges lang talaga, ganon. Di magmotor ka. 4 wheels naman tagad dahilan traffic eh. Ginawa ang kalsada para sa 4 wheels. Noong unang panahon pa, pag naka-auto ka, yung tawag nila sa kotse, auto. Pag naka-auto ka, mayaman ka, may pera ka, may kaya ka sa buhay. Kailan lang ba nauso yung motor na yan? Late 2000s? Mid 2000s? 70s, 80s, 90s, early 2000s, wala namang motor. Diba? Ginawa ang kalsada para sa mga nakakotse, hindi para sa mga nakamotor. Next time, boss, kung ayaw matraffic, bili ka ng helicopter or aeroplano. E di ikaw bumili. Bakit? Meron ba akong kamag-anak na congressman na merong kontrata sa DPWH para magnakaw ng pera ng kaban ng bayan? Ito, matino yung comment nito. Yung nga po ang himahirap, yung iba na nakamotor, wala ng discipline. Yun ang pinag-uusapan. Maraming nakamotor, in fact, yung hindi sinabi niya yung iba, mabait pa siya noon. Maraming nakamotor, walang disiplina. Maraming nakamotor, nakabili lang ng motor, feeling niya siya na may-ari ng kalsada. Tama, bigyan ko yung example. Yung example sa isang video ko, nakapark kami, tapos ginawang 4 lanes ng mga motor. Isang kotse, ginawang 4 lanes sa mga motor. Isa pa lang yon. Pangalawa, nakastop ka sa stop sign, okay? O nakastop ka sa traffic light. Ang ginagawa nila, yung unahan, after ng pedestrian, pupunuin ng motor yun. Hindi lang benting motor nasa harapan mo. Nakapila kang tama. Let's say, una ako dumating doon sa stoplight, no? Hihinto ako doon sa pedestrian. Ang gagawin ng mga motor, tatawid sila sa pedestrian, pupunuin nila yung harap na yun. Pag nag-green yun, sila ang unang tatakbo. Sa dami nila, wala na, red na uli. Hindi ka na halos makatakbo. Ilang kotse lang ang nakatakbo. Asan ang disiplina doon? Ito, isa pa to, matiro rin comment ito. Stress yan, tapos masasabitan ka pa. Sisingit. Pag nasabitan ka, walang pambayad. Sabi niya, kaya nga ako nagbumotor, wala akong pera eh. Alam mo pala wala kang pambayad, wala kang pera, ba't ka singit ng singit? Halatang walang disiplina. Yan po yung advantage pag nakamotor po. Yes, advantage yan. Nakakasingit kayo, no problem kung traffic. Pero kung maluwag naman, nag-stop sign lang, nag-stoplight lang, sisingit kayo, katarantaduhan yun. Ito, malapit to. Meron pa, mag-signal late ka sa kanan para lumiko, tapos dun sila laratrat o mo-overtake. Alam mo, ilang beses ko na nakita yan, lalo-lalo na nasa Mandaluyong ako. Yung pakanan doon sa Shaw Boulevard, galing doon sa Cityland dati. Pag pakanan yung mga sasakyan, bigla maiipit yung mga motor sa gilid kasi sumisingit. Ina, ang bobobo talaga. Alam mo yun, like I said, buti sana akong traffic eh. Saka buti sana akong tama yung sinisingitan nila eh, yung nakikita sila eh. Pupunta pa talaga sa blind spot ng kotse para mabangga sila, para maipit sila. Tapos pag namatay yung mga yan, sasabihin, paano na kami ng pamilya mo? Kami pa naman, ikaw pa naman ang breadwinner. Paano na kami 3 anak mo? Kasalanan kasi nitong kotse, kasalanan kasi itong 4 wheels eh, pinatay ka eh. Sisi pa ngayon sa 4 wheels. Sila to sumingit, sila to nagpaipit doon, sila yung tatanga-tanga. Dapat nga nakalagay sa nicho yan. Ito po, dito po nakahimlay si Juan de la Cruz. Namatay po dahil sa katangahan. Dapat nga yung nakalagay sa nicho yung mga yan eh. Sana all naka-aircon sa traffic. Well, sana all talaga. Bakit? Ginusto ko ba na magmotor kayo? Choice ko ba yan? Ba't sana all ka? Bitch. Magmotor ka rin kasi para malaman mo paano mangyayari sa'yo kung susunod ka sa kotse. Bakit? Slap soil ba ako? May choice naman ako magkotse. Kasalanan ko ba na nakamotor ka at wala kang pambili? Eto na naman, lumipad ka na lang, Lods, para mabilis. Basic lang yan, magmotor ka din. Tangina. Slap soil ba ako, tol? Kung ikaw, choice mo magmotor, pero may pera ka, no problem. Pero kung wala kang choice, kaya ka nakamotor, problema mo yan. Alam mo, ganito yan, simple lang yan. Lumaki ako sa Gagalangin Tondo. Okay, sa South Caloocan, sa Pisamora. Mahirap lang kami dati.
Pero ang ginawa ko, nag-aral naman ako, di ba? Pinag-aral naman ako ng magulang ko. Kahit yung magulang ko, hindi college graduate. Kahit yung nanay ko, hindi nga graduate ng high school. Galing pa Dumaguete. Oh, sabi ng iba, Ilonggo ka. Hindi Ilonggo yun, Bisaya yun. Stop saying Ilonggo, tangina. Porque Dumaguete, Ilonggo na agad. Baka mga taga-Bacolod, ano yun, Iloilo yung sinasabi nyo. Anyway, lumaki ako sa mahirap. Okay? Yung tatay ko dati nagbumotor, angkas kaming 3. Hindi siya sumisingit kasi iniisip niya yung safety namin, mga bata pa kami noon. Ito lang yan. Ito total basic pinag-uusapan natin. Ha? Hindi sumisingit ang tatay ko kasi umiiwas siya sa aksidente. And even so, meron pa rin disgrasya every now and then na nangyayari noong time na yun. Na minsan, biglang promena yung kotse sa harapan namin, tumama siya sa likod, natumbahan kami ng motor. Nangyari sa amin. Okay? Inayos namin ang buhay namin, nag-aral kami. Ngayong professionals na kami, may pambili kami ng kotse. Para sabihin nyo magmotor ka rin, hindi ko choice yan. Hindi ko preference yan. Kasi ayoko madisgrasya. Kasi nga nadisgrasya na kami dati sa motor. At hindi ako bibili ng motor. Para sabihin mo, lumipad ka na lang para mabilis. Gago ka ba? Stupido. Stupid bitch ass Pinoy motherfucker. Eto, lipat ka sa US and please try to ride motorcycle going to work. Hindi kasi lahat binayaan at ng magandang work po, no? Para makapag 4 wheels. Hindi ko kasalanan. Eto, tandaan nyo to ha. Kayo itong mga mahirap card. Gumagamit ng mahirap card effect, no? Kayo itong gumagamit ng mahirap card. Hindi nyo kasalanan o hindi natin kasalanan na pinanganak tayong mahirap. Hindi nga natin kasalanan pinanganak tayong Pilipino. Gusto ba natin maging Pilipino? Ako honestly, ba't ba ako pinanganak sa Pilipinas? Bad trip talaga eh. Hindi natin kasalanan na pinanganak tayo sa Pilipinas at mahirap tayo. Hindi natin kasalanan pinanganak tayong mahirap. Pero kasalanan mo mamatay kang mahirap. Tandaan nyo yun, ha? Kasalanan yung mamatay kayong mahirap. Kung wala kayong choice kundi magmotor at mahirap kayo, kasalanan ninyo yan. Kasi hindi nyo inaayos ang buhay ninyo. Like I said, galing din ako sa hirap. Like I said, galing kami sa hirap. Lumaki ako sa Gagalangin Tondo, sa South Caloocan, Pisamora. Mahirap lang kami. Para sabihin ninyo na hindi lahat binayaan. Hindi biyaya ang tawag doon. Ang tawag doon, pagsisikap. Sana nagsikap kayo mag-aral, kumuha kayo ng magandang kurso kung saan makakalabas kayo ng bansa para makalabas kayo sa impyerno ng Pilipinas dahil kulungan to, dahil preso ang Pilipinas. Malaking preso ang Pilipinas. Hindi biyaya ang tawag doon, ang tawag doon pagsisikap. Di sana nagsikap kayo sa buhay para nakalabas kayo ng bansa, para makabili rin kayo ng 4 wheels. Huwag yung China oil o sana all yung mga naka 4 wheels. Huwag yung nilalait-lait yung naka 4 wheels just because wala kayong pambili ng 4 wheels dahil nga slap soil kayo. Diretsahan lang tayo dito ha. Etong take ko dyan sa mga nakamotor na yan. Walang disiplina, walang training, walang driving training, walang road courtesy. Maraming nakamotor ha, hindi lahat. Maraming nakamotor. Tolonges. 87, kaya ba yung data nyo? 2022 yata. 87,000 daw na disgrasya nangyari sa EDSA. Karamihan motor. Out of 87,000, karamihan motor. Kasi nga maraming tolongges. Sari-saring kwento at komento. Part 14, Motor Tolongges Edition. Good luck sa inyo, mga stupid bitches. Motor Tolongges niggas.